Sa isang maliit na nayon na tila nakakubli sa mga mata ng mundo, kami ni Miguel ay magkababata. Hindi kami mapaghiwalay. Palaging magkasama sa bawat laro, pag-aaway at pag-aayos. Sa aming paglalaro sa kagubatan malapit sa aming mga tahanan, natuklasan namin ang isang bagay na magpapabago sa lahat ng aming nalalaman. Isang araw, habang masaya kaming naglalaro ng taguan sa ilalim ng mga matatayog na puno, isang kakaibang liwanag ang nagniningning sa di kalayuan. Napatigil kami at nagkatinginan, ang aming mga mata ay puno ng pagtataka. Ano kaya yon, Miguel? Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ewan ko, pero tara, tingnan natin, sagot ni Miguel na puno ng pagkasabik. Naglakad kami papunta sa pinagmumulan ng liwanag. Ang aming mga puso ay pumipintig sa kaba at saya. Habang papalapit kami, napansin namin na ang liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bituin na nakaupo sa gitna ng isang lumang puno. Ito ay kumikinang na tila may sariling buhay. Sa kabila ng aming takot, lumapit kami at nakita na may mga ukit sa paligid ng bituin, mga simbolo na hindi namin maipaliwanag. Miguel, para tong kwento sa mga libro, hindi ba? Ang sabi ko, ang boses ko ay puno ng pagkamangha. Oo, at parang ito ang simula ng isang bagong pakikipagsapalaran. Sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Habang nakatitig kami sa bituin, biglang bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Siya'y mukhang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at misteryo. Binabati ko kayo, mga bata. Ang bituing ito ay may kapangyarihang magpatawad sa mga pusong puno ng galit at sama ng loob. Sabi niya, ang kanyang tinig ay parang musika sa aming pandinig. Kami parehong natulala. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang bituin ay may kakayahan na alisin ang anumang sama ng loob sa sinumang humawak nito. Subalit, may kapalit ang bawat pagpapatawad. Isang pag-unawa sa tunay na dahilan ng sama ng loob. Sagot ng matanda habang nakatingin sa amin ng malalim. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Ang ideya na ang isang bituin ay may ganitong kapangyarihan ay tila hindi ka panipaniwala. Ngunit naroon ito sa harap namin, maliwanag at buhay. Ano po ang dapat naming gawin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan ngunit handang sumubok. Subukan ninyo, sagot ng matanda habang lumalakad papalayo. Ang kanyang anyo ay unti-unting naglalaho sa kadiliman ng kagubatan. Naisip namin ni Miguel na hindi kami dapat matakot. Ang bituin ay tila humihiling na kami kumilos. Inabot ni Miguel ang kanyang kamay sa bituin. Ako'y napatingin sa kanya, ang aking puso ay puno ng pagkabahala. Ano kaya ang mangyayari? Nang hawakan ni Miguel ang bituin, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa hangin. Ang mga dahon ay tila umikot sa amin at ang liwanag ng bituin ay lalong tumingkad. Biglang naramdaman namin ang isang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Ang liwanag ay unti-unting naging isang pabilog na puwersa na nagdala sa amin sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Kami ni Miguel ay napatingin sa isa't isa, ang aming mga mata ay puno ng pagkatakot at pag-asa. Sa isang iglap, kami biglang nasa ibang lugar na tila hindi namin kilala. Ang paligid ay puno ng mga kakaibang tunog at kulay. Ang bituin ay naroroon pa rin, bumabalot sa amin ng liwanag nito. Ngunit kami hindi nasa kagubatan na iyon. Kami nasa isang mundong tila puno ng hiwaga. Ano ang hatid sa amin ng mundong ito? At paano namin haharapin ang mga pagsubok na dala nito? Ang mga mata ni Lila ay hindi kumukurap habang pinagmamasdan ang bituin na tila umiilaw sa gitna ng gabi. Ako naman, si Mateo, ay hindi maitatangging natutulala rin sa kakaibang ningning nito. Hindi ito tulad ng karaniwang bituin sa langit. Ang kulay nito ay nagbabago mula sa bughaw, naging ginto at sa bawat pag-ikot nito,
Tila may mga bakas ng liwanag na naglalagablab sa paligid. Ang hangin ay biglang suminghap at ang paligid ay nagmistulang bumagal. Ang lahat ng tunog, ang huni ng mga kuliglig, ang paggalaw ng dahon at maging ang tibok ng puso ko ay tila nawala at kami ni Lila ay naiwang nagtataka. Mateo, tingnan mo, nanbulong ni Lila habang nakaturo sa bituin na ngayon ay bumaba na sa lupa. Kumikislap pa rin ito, pero may kung anong pakiramdam na mas malapit ito sa amin kaysa dati. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinatawag kami nito, isang boses na hindi namin naririnig, pero nararamdaman namin sa loob. Lila, huwag kang lalapit. Baka delikado, sabi ko, ngunit hindi siya nakinig. Dahan-dahan siyang lumapit, ang mga paa niya ay tila hindi sumasayad sa lupa. Sa bawat hakbang niya, ang bituin ay mas lumiliwanag na para bang sinasalubong siya. Ano kaya ito, Mateo? Hindi ba parang nag-aanyaya ito? Tanong niya habang nakalapit na siya sa bituin. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Pinipilit na huwag sundan ng kabaliwan ni Lila. Ngunit sa isang iglap, bigla akong nakaramdam ng kakaibang init, hindi nakakasunog, pero sapat upang maramdaman ko sa buong katawan. Lila, tumigil ka na! Sigaw ko, ngunit nang makita ko ang ekspresyon ng mukha niya, alam kong huli na ang lahat. Hinawakan niya ang bituin. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang dilim ng kagubatan ay nawala at ang mundo ay napuno ng kulay. Napapikit ako dahil sa sobrang tindi ng liwanag. Nang idilat ko ang mga mata ko, ang bituin ay tila naging isang maliit na bola ng liwanag na nasa palad ni Lila. Ang mga mata niya ay puno ng gulat, ngunit may halo rin itong pagkatuwa. Mateo, naririnig ko ito, bulong ni Lila. Naririnig mo ano? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, ang bola ng liwanag ay nagsimulang magsalita. Isang tinig na malambing, ngunit makapangyarihan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mga bata, ako ang bituing naglalagablab. Isa akong tagapaghatid ng kapatawaran. Ang sino mang may mabigat na sama ng loob o galit sa puso ay maaaring humiling sa akin. Ngunit tandaan, ang kapatawaran ay isang biyaya na dapat ding matutunan ang puso. Napatitig kami ni Lila sa bola ng liwanag. Ang mga tanong sa isipan namin ay nagdagsaan, ngunit hindi namin alam kung paano magsisimula. Si Lila, na laging mas matapang sa aming dalawa, ang unang nagsalita. Kapatawaran? Paano? Maaari ba itong ibigay sa kahit sino? Tanong niya. Oo, sagot ng bituin. Ngunit upang magamit ang aking kapangyarihan, kailangang totoo at taos sa inyong puso ang pagnanais na magpatawad. Maaari ninyo akong subukan ngayon. Napatingin kami sa isa't isa. Biglang bumalik sa isip ko ang mga masakit na alaala. Ang huling pag-aaway namin ni Lila dahil sa isang laruan na sinira niya. Hindi ko siya kinausap ng ilang araw kahit pa nagpaumanhin siya. Sa loob ng puso ko, alam kong bahagi ng galit ko ay hindi pa rin nawawala. Lila, bulong ko, ngunit hindi niya ako pinansin. Ang mga mata niya ay nakaatoon sa bituin at parang may iniisip siya. Mateo, subukan natin. Hindi ba dapat nating malaman kung totoo ang sinasabi nito? Sabi niya, ngunit bago ko pa masagot, hinawakan niya ang bola ng liwanag at binigkas ang isang pangalan na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Si Ama. Bigla akong natigilan. Ang ama ni Lila ay matagal nang iniwan sila ng kanyang ina. Alam kong matagal nang may hinanakit si Lila sa kanya. Isang galit na palaging nasa likod ng kanyang mga ngiti. Hindi niya kailanman binanggit ang ama niya sa akin. At ngayon, siya mismo ang humiling ng kapatawaran para sa taong iyon. Ang bola ng liwanag ay nagbago. Ang kulay nito ay naging mas maliwanag, mas masakit sa mata. Ang paligid ay muling nabalot ng kakaibang hangin at sa isang iglap naramdaman ko ang pagbago. Ang daloy ng hangin ay tila nabaluktot at ang liwanag ay nagmistulang isang pintuan. Lila, anong ginawa mo?
Sigaw ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng luha. Mateo, gumagana ito. Ramdam ko, parang umalis ang bigat sa dibdib ko. Sabi niya, ngunit bago pa ako makapag-react, ang pintuan ng liwanag ay biglang bumukas. Sa loob, may anino ng isang tao, isang figura na pamilyar, ngunit imposibleng makita dito. Ang anino ay nagsalita. Lila, anak ko? Nanigas ang buong katawan ko at si Lila ay napaatras. Ang pintuan ng liwanag ay bumalot sa paligid at sa isang iglap, ang kagubatan ay muling napuno ng dilim, ngunit ang figura ng lalaki ay nanatili. Hindi ko alam kung paano, ngunit ang ama ni Lila ay naroon, buhay. Ang tanong sa isipan ko ay paano ito posible? Sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin ni Elara, hindi ko pa rin mawari kung paano namin napasakamay ang mahiwagang bituin. Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang bato na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa paghawak namin dito, nagkaroon kami ng kakaibang pakiramdam. Para bang ang bigat ng mundo ay unti-unting nababawasan. Noong una, nag-aalangan kami kung paano namin gagamitin ang kapangyarihan ng bituin. Marami kaming nais ayusin sa aming buhay, ngunit nang malaman naming ito'y may kakayahang magpatawad, nagiba ang aming pananaw. Sa halip na gamitin ito para sa sarili naming kapakinabangan, naisip namin ni Elara ang mga taong nangangailangan ng kapatawaran at pag-unawa. Isang hapon, habang naglalakad kami sa gilid ng kagubatan, nakita namin si Mang Tino, ang matandang tagapangalaga ng gubat na matagal nang tampulan ng tsismis sa baryo. Sinasabi ng mga tao na siya raw ay may madilim na nakaraan at kaya siya nagtatago sa gubat ay dahil sa mga kasalanan niya. Sa tuwing makikita siya ng mga bata, agad silang tumatakbo palayo, takot na takot sa kanyang presensya. Ngunit sa aming pagkakaalam, si Mang Tino ay may mabuting puso. Sa ilang beses na kami ay nagkapalagayan ng loob na ibahagi niya sa amin ang kanyang kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagkakamali at kahilingan na maipatawad. Naisip namin baka siya ang unang dapat makinabang sa kapangyarihan ng bituin. Dapat ba? Talaga? Tanong ni Elara habang hawak ang bituin. Paano kung hindi siya handa? Sa tingin ko, kailangan lang niyang malaman na may kapatawaran para sa kanya. Sagot ko, hindi natin kailangang ipilat. Kung handa siya, mararamdaman niya. Sa aming paglapit kay Mang Tino, nagulat siya at nagtanong kung bakit kami naroon. Hindi kami agad nagsalita. Sa halip, inabot namin ang bituin at hinayaan siyang hawakan ito. Nang siya'y makaramdam ng kakaibang init mula dito, nagulat siya at nagtanong kung ano ito. Ito ay bituin na may kapangyarihang magpatawad. Sabi ko, isang regalo. Kung nais mo, maaari mong gamitin ito. Saglit na nag-isip si Mang Tino. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Ngunit sa huli, tila may nag-udyok sa kanya na tanggapin ang alok. Sa kanyang paghawak, ramdam namin ang unti-unting pagbago ng kanyang aura. Para bang may nawala sa kanyang kalooban, isang bigat na matagal nang bumabagabag sa kanya. Salamat, bulong niya, habang pinagmamasdan ng bituin na kumikinang sa kanyang palad. Pagkatapos ng tagpong iyon, naging mas madali para sa amin ni Elara ang paglapit sa mga taong nangangailangan ng kapatawaran. Isa-isang lumapit sa amin ang mga tao sa baryo. Ang mag-inang matagal nang hindi nag-uusap, ang magkakaibigan na nagkasamaan ng loob, at ang magkapitbahay na hindi na nagkikibuan. Sa bawat hawak nila sa bituin, nagiging mas magaan ang kanilang pakiramdam at nagkakaroon ng pag-asa na ang mga sugat ng nakaraan ay may pag-asa pang maghilom. Ngunit isang gabi, habang kami ni Elara ay nag-uusap tungkol sa mga plano namin para sa hinaharap, may narinig kaming bulong mula sa puno ng mangga sa likod ng bahay. Lumapit kami upang alamin kung ano iyon at laking gulat namin nang makita si Mateo, ang kaibigan naming matagal nang nawala.
Siya ay nanlilisik ang mga mata, tila puno ng galit at hinanakit. Mateo? Tanong ni Elara, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, nagtataka kung bakit siya nagtatago sa dilim. Ipinaghiganti ko ang sarili ko. Sagot niya, masungit ang boses. Nalaman ko ang tungkol sa bituin at hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyo. Naguluhan kami ni Elara. Hindi namin alam kung ano ang kanyang pinanggagalingan. Sa kanyang mga mata, nakita namin ang kirot na dulot ng mga nakaraang hindi pagkakaintindihan. Bitiwan niyo ang bituin, utos ni Mateo. Umuusok ang galit sa kanyang boses. Kung hindi, may mangyayari sa inyo. Sa sandaling iyon, napaisip kami kung paano namin makakayang ipaliwanag ang aming intensyon. Ang bituin ay hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kapayapaan. Ngunit sa kanyang galit, tila wala siyang pakialam sa aming paliwanag. Sa aming pag-aalala, naisip namin ni Elara kung paano namin haharapin ang sitwasyong ito. Alam namin na ang kapangyarihan ng bituin ay maaaring magpatawad, ngunit paano kung ang tao ay hindi pa handa? Habang nakatingin kami sa kanya, naramdaman namin ang malamig na hangin mula sa kagubatan. Sa isang iglap, biglang nawala si Mateo sa aming harapan na iwan kaming nagtataka sa kanyang pagkakawala. Anong gagawin natin? Tanong ni Elara habang hawak ang bituin na tila pumipintig ng mas malakas. Huminga ako ng malalim, iniisip ang susunod naming hakbang. Sa kabila ng kapangyarihan ng bituin, alam namin na may mga bagay na hindi basta-basta naaayos ng mahika. Ngunit ang tanong ay, paano namin haharapin ang isang kaibigang hindi pa handang magpatawad? Sa gitna ng kagubatan, habang ang araw ay unti-unting bumababa sa kanyang trono sa langit, kami ni Marco ay patuloy na naglalakbay patungo sa lugar kung saan unang bumagsak ang bituin. Ang liwanag na taglay nito ay tila ba nag-uudyok sa amin na hanapin at tuklasin ang kanyang kakayahan. Sa bawat hakbang namin, nararamdaman ko ang pag-iinit ng aking puso, puno ng pag-asa at pananabik. Ang bituing may kakayahang magpatawad ay tila ba nagiging sagot sa mga problema naming dalawa. Si Marco, matalik kong kaibigan mula pagkabata, ay palaging nandiyan para sa akin. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at tawanan ay may mga lihim na unti-unting bumibigat sa aming kalooban. Nagumpisa ang lahat ng isang gabi nang hindi sinasadyang nasabi ko ang isang bagay na hindi ko inakalang makakasakit sa kanya. Mula noon, nagkaroon ng distansya sa aming dalawa. Isang distansiyang hindi kayang tawirin ng kahit anong formal na paghingi ng tawad. Ngayon, sa pagbagsak ng bituin, mayroon kaming pag-asa. Ang bituin ay sinasabing may kakayahang magpatawad, hindi lamang sa mga taong nasaktan, kundi pati na rin sa mga pusong puno ng galit at sama ng loob. Habang kami ay patuloy na naglalakbay, ikinuwento ni Marco ang kanyang mga pangarap. Nais niyang maging isang manlalakbay na may layuning tuklasin ang mga misteryo ng mundo. Sa kanyang mga kwento, naramdaman ko ang kanyang pananabik sa buhay, isang pananabik na tila ba nawawala sa aming pagkakaibigan dahil sa hindi pagkakaintindihan. Sa wakas ay narating namin ang lugar. Ang bituin ay nakapaloob sa isang tila ba mahiwagang globo ng liwanag. Sa kanyang gitna ay naroon ang isang kristal na kumikislap, nagsasabog ng liwanag na tila ba sumasayaw sa ritmo ng hangin. Kami nagpalitan ng tingin, puno ng pag-asa ngunit may halong kaba. Paano nga ba gagamitin ang kakayahan ng bituin? Paano kung ito ang maging sagot sa aming mga suliranin? Lumapit kami sa bituin at sabay naming hinawakan ang kristal. Sa paghawak namin, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa aming dalawa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng aking kalooban. Parang itinulak ako ng hangin sa isang lugar kung saan naroon ang lahat ng aming alaala, mula sa mga simpleng tawanan hanggang sa mga hindi sinasadyang pag-aaway.
Naroon ang mga pagkakataon kung saan nagkulang ako bilang kaibigan. At naroon din ang mga pagkakataon kung saan siya ay hindi ko naintindihan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw. Ang kapatawaran ay hindi lamang sa paglimot ng sakit, kundi sa pag-unawa sa kabuuan ng pagkatao ng iyong kapwa. Sa mga salitang ito, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, mga luha na hindi ko na kayang pigilan. Naramdaman ko ang pag-alis ng bigat sa aking dibdib, isang bigat na matagal ko nang dinadala. Si Marco ay lumapit sa akin, ang kanyang ngiti ay puno ng pag-unawa. Alam kong hindi natin ito agad maayos, pero salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na humingi ng tawad, sabi niya. Nagyakapan kami, isang yakap na puno ng kapatawaran at bagong simula. Ngunit sa gitna ng aming yakapan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Biglang nagliwanag ang bituin ng mas matindi at ang kristal ay tila ba nagbago ng kulay. Ang kanyang liwanag ay naging pula, isang kulay na tila ba nagbabanta. Narinig namin ang isang pagkabasag at ang globo ng liwanag ay nawala, naglaho sa hangin. Sa aming harapan, isang figura ang unti-unting nabuo. Isang figura ng isang matanda, ang kanyang mukha ay puno ng galit at poot. Kayong mga bata, hindi ninyo naiintindihan ang tunay na kapangyarihan ng bituin. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Hindi ito basta-basta ginagamit, lalo na kapag ang kapatawaran ay hindi pa buo. Kami ni Marco ay nagpalitan ng tingin, puno ng takot at pag-aalala. Ano nga ba ang aming nagawa? Ano ang magiging kapalit ng aming pagkakamali? Sa mga sandaling iyon, naramdaman namin ang pagdilim ng paligid. Ang liwanag ng bituin ay unti-unting naglalaho at kami ay naiwan sa gitna ng kagubatan, puno ng takot at pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa dulo ng aming paglalakbay ay naroon ang isang tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Paano nga ba namin aayusin ang pagkakamaling ito? Sa mga nagdaang araw, hindi pa rin ako makapaniwala sa kapangyarihan ng bituin na aming natagpuan. Ang simpleng paghawak nito ay tila naglalabas ng init na sumasaklaw sa buong pagkatao ko, na para bang binabalot nito ang bawat sugat ng aking damdamin ng isang nakapagpapagaling na liwanag. Si Lila, ang matalik kong kaibigan, ay hindi rin naiiba ang nararamdaman. Pareho kaming humahanga sa bituin at sa kabila ng aming mga pagkakaiba, mas lalo kaming naging magkalapit dahil dito. Isang umaga, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng aming nayon, biglang napansin ni Leila ang isang kakaibang bagay. Naiisip mo ba na ang bituin na ito ay may tunay na layunin? Tanong niya habang hawak-hawak ang bituin sa kanyang kamay. Parang may nais itong iparating sa atin. Tumango ako, nakatingin sa kumikislap na liwanag ng bituin. Oo, parang nararamdaman ko rin iyon. Pero ano nga kaya talaga ang nais nitong ipagawa sa atin? Nagpatuloy kami sa aming pag-uusap. Pilit iniisip kung paano makakatulong ang bituin sa aming nayon. Ang mga tao sa aming lugar ay nagkakawatak-watak na dahil sa mga hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Maraming mga pamilya ang may alitan at tila walang pag-asa na maayos ang kanilang mga relasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman namin na may kakayahan ang bituin na magpatawad at ito ang maaaring maging susi sa pagkakasundo ng aming komunidad. Habang nag-uusap kami ni Lila, biglang may lumapit sa amin na isang matandang lalaki. Siya ay si Mang Tino, kilala sa aming nayon bilang isang mapagpatawad na tao. Ngunit kamakailan lang ay may alitan sa kanyang kapatid na si Mang Berting. Nagulat kami nang siya ay tumigil sa harap namin, tila ba may nais ipahayag. Nabalitaan ko ang tungkol sa bituin na inyong natagpuan. Simula ni Mang Tino, may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, ito ang makapagpapatawad sa alitan namin ni Berting. Pero hindi ko alam kung paano ko sisimulang
makipag-usap sa kanya. Nagkatinginan kami ni Lila at sa isang iglap, naisip namin ang parehong bagay. Mang Tino, sabi ko, kung ang bituin ay may kakayahang magpatawad, baka ito ang makapagbibigay sa inyo ng lakas ng loob na makipag-usap kay Mang Berting. Tumango siya, tila ba may pag-asa sa kanyang puso. Sige, susubukan ko, pero kailangan ko ang inyong tulong. Pwede bang samahan ninyo ako? Agad kaming pumayag at sinimulan naming maglakad patungo sa bahay ni Mang Berting. Habang papunta kami, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi ito gumana? Paano kung ang bituin ay hindi sapat upang magdulot ng pagbabago? Nang makarating kami sa bahay ni Mang Berting, nakita namin siya sa hardin, nag-aayos ng mga halaman. Lumapit sa kanya si Mang Tino, hawak-hawak ang bituin. Berting, simula ni Mang Tino, alam kong matagal na tayong may hindi pagkakaintindihan, pero gusto kong magbago. Narito ako ngayon kasama ang mga batang ito para humingi ng tawad. Si Mang Berting ay tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin kay Mang Tino. Sa mga sandaling iyon, tila bumagal ang oras at ang kapayapaan ng paligid ay umagos sa aming mga puso. Inilabas ni Mang Tino ang bituin at sa isang iglap, ang liwanag nito ay nagliwanag, mas maliwanag pa kaysa dati. Nararamdaman ko ang init ng bituin, ito ay naglalabas ng liwanag na pumapawi sa kadiliman ng alitan. Nang biglang nagsalita si Mang Berting, Tino, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad. Pero sa bituin na ito, nararamdaman kong may pag-asa pa. Nagsimula silang mag-usap at sa kanilang mga mata ay makikita ang pag-asang matagal nang nawala. Sa kabila ng lahat, unti-unting naghilom ang kanilang mga sugat. Ang bituin ay nagbigay sa kanila ng lakas na bumuo muli ng kanilang pagkakaibigan. Habang pinagmamasdan ko sila, biglang may napansin akong kakaiba sa bituin. Ang liwanag nito ay tila nag-iiba at sa gitna ng liwanag ay may anyo ng isang matandang babae. Nakatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may lihim na hindi ko mabatid. Isang pagkapukaw ang aking naramdaman na para bang may mas malalim pang layunin ang bituin na dapat naming tuklasin. Nagkatinginan kami ni Lila at alam kong pareho kami ng iniisip. Ang bituin na ito ay hindi lamang para sa kapatawaran. May mas malaki pa itong layunin na kailangan naming matuklasan. Sa mga susunod na araw, kami ay maglalakbay para hanapin ang sagot sa likod ng misteryo ng bituin. At sa aming paglalakbay, hindi namin alam na ang landas na aming tatahakin ay puno ng mga pagsubok na magpapaubos ng aming lakas, ngunit magbibigay din ng liwanag sa tunay na kahulugan ng kapatawaran. Sa kabila ng naganap noong nakaraang gabi, hindi ko maalis sa isip ang bituin. Ang kanyang liwanag, tila ba isang pangako ng pag-asa at bagong simula. Kasama si Elena, naglakbay kami pabalik sa lugar kung saan namin ito natagpuan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init ng aming determinasyon ay di matitinag. Bakit kaya ito napunta sa atin? Tanong ni Elena habang naglalakad kami sa makipot na daan patungo sa kagubatan. Marami namang iba diyan na mas nangangailangan ng kapatawaran. Hindi ko alam ang sagot, ngunit naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Siguro, may dahilan ang lahat, tugon ko. Sinusubukang maging matatag kahit sa kabila ng pagdududa. Baka may kailangan tayong matutunan. Nang makarating kami sa pusod ng kagubatan, tumigil kami sa gilid ng isang maliit na lawak ng tubig. Doon namin unang nakita ang bituin, nakalutang sa ibabaw, tila ba isang bulaklak sa gitna ng mga alon. Ngayon, ang tubig ay kalmado, ngunit ang kaalaman na ang bituin ay nasa aming mga kamay ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng responsibilidad. Ipakita natin ulit, sabi ni Elena, kinuha ang bituin mula sa kanyang bulsa. Sa oras na iyon, naramdaman kong may kakaibang pagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila mas malalapit, ang hangin mas malamig at mas mabigat.
Habang hawak ni Elena ang bituin, nagliwanag ito ng mas maliwanag kaysa dati. Ang liwanag ay nagbigay ng anino sa mga puno at sa loob ng anino nakita ko ang mga mukha. Mga mukha ng mga taong nagkasala, mga taong nasaktan, at mga taong patuloy na humihingi ng tawad. May kailangan tayong gawin para sa kanila, sabi ko. Hindi sapat na basta lang natin gamitin ang bituin. Kailangan natin itong gamitin ng tama. Ngunit paano? Paano kami magiging karapat-dapat sa kapangyarihang ipinagkaloob sa amin? Sa oras na iyon, nakarinig kami ng mga yapak sa likod namin. Nagulat kami at napatalon, ngunit nang makita namin kung sino ang nasa likod ng mga yapak, naglaho ang aming takot. Siya ay isang matandang lalaki, may hawak na baston, at may mga mata na puno ng karunungan. Ang bituin, sabi niya, ay hindi lamang para sa kapatawaran. Ito'y para sa pag-unawa, para sa pagtanggap sa sarili at sa iba. Napatitig kami sa kanya, hindi makapaniwala na may ibang tao sa lugar na ito. Sino kayo? Tanong ni Elena. Tinatago ang bituin sa likod ng kanyang kamay. Isang tagapag-alaga ng kagubatan, sagot niya, at isang tagapagturo ng mga lihim ng bituin. Marami na akong nakita na nagkaroon ng kapangyarihan ng bituin, ngunit iilan lamang ang nakakaintindi ng tunay na halaga nito. Nagpalitan kami ni Elena ng tingin. Alam namin na ito na ang oras para matuto. Ano ang kailangan namin gawin? Tanong ko, handa na sa anumang pagsubok. Lumapit ang matanda sa amin, ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa aming mga puso. Ang kapatawaran, sabi niya, ay nagsisimula sa pagkilala sa sarili, sa pag-unawa sa mga pagkakamali at sa pagtanggap na ang lahat ng tao ay may kahinaan. Sa kanyang mga salita, nakita ko ang mga alaala ng mga pagkakataon na hindi ko pinatawad ang sarili ko. Ang mga pagkakamali ko ay tila nagsisilbing hadlang sa aking pag-unlad. Ngunit sa oras na iyon, sa ilalim ng liwanag ng bituin, naramdaman ko ang unti-unting pag-alis ng bigat na dala ko. Paano namin magagamit ang bituin para sa iba? Tanong ni Elena, ang kanyang tinig puno ng pag-asa. Ngumiti ang matanda at sa kanyang nangiti ay naroon ang sagot. Ipakita ninyo sa kanila ang liwanag. Gamitin ninyo ito upang ipaalala na ang kapatawaran ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Habang iniisip namin kung paano namin ito gagawin, narinig namin ang isang sigaw mula sa kagubatan. Isang sigaw ng takot at pangamba. Tumingin kami sa direksyon ng sigaw at sa aming pagkagulat, nakita namin ang isang batang umiiyak, tila nawawala at nag-iisa. Siya na ba ang una nating tutulungan? Tanong ni Elena, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Tumango ako. Alam na ito na ang unang hakbang sa aming paglalakbay. Ngunit sa loob ng kagubatan, sa likod ng batang umiiyak, may mga anino na gumagalaw. Mga anino na tila nagkukubli ng isang lihim na hindi namin inaasahan. Sa dulo ng bahagi, habang kami ay papalapit sa batang umiiyak, naramdaman namin ang isang kakaibang enerhiya mula sa bituin. Isang enerhiyang hindi namin inaasahan na tila ba isang babala. Ano ang lihim na nakatago sa likod ng mga anino? At paano ito makakaapekto sa aming misyon? Ang mga sagot ay nasa likod ng mga anino at ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa dati. Ito na ang simula ng aming tunay na pagsubok. Sa kabila ng mga pagsubok na aming napagdaanan, hindi ko inaasahan na ang aming pagkakaibigan ni Lila ay mas titibay pa. Ang bituin na natagpuan namin sa kagubatan ay tila naging tulay sa mas malalim na unawaan at pagkakaunawaan. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa lugar kung saan namin natagpuan ang bituin. Alam naming hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran at may kung anong puwersa ang humihila sa amin para bumalik. Habang naglalakad kami, ramdam ko ang lamig ng hangin na tila may dalang babala. Ngunit ang determinasyon sa aming mga puso ay mas malamig pa sa anumang takot na maaaring bumalot sa amin.
Tiwala lang, kaya natin to, sabi ni Lila, na kahit sa kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala, ay hindi nagpatinag. Sa pagdating namin sa lugar, ang paligid ay tila ibang-iba. Ang dating malilim na kagubatan ay tila nagliwanag. Ang mga puno ay nagsimula ng umindayog sa hangin na parang sumasayaw. Ang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw, tila nag-aanyaya. At doon, sa gitna ng liwanag, muling lumitaw ang bituin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang liwanag ay mas maliwanag, mas nag-aanyaya. Hindi namin alam kung bakit, ngunit parang may kung anong kakaibang enerhiya na nagmumula dito. Nilapitan namin ito at sa bawat hakbang ay parang may bumubulong sa amin. Huwag kayong matakot, kayo ay nasa tamang landas. Hindi ko alam kung sino ang bumubulong, ngunit naramdaman kong ito ay hindi mula sa bituin, kundi mula sa aming mga puso. Ang bituin ay tila may sariling buhay, umiikot ito sa sarili nitong aksis, naglalabas ng mga sinag na parang mga sinulid ng kapatawaran. Paglapit namin, biglang bumukas ang bituin at nagpakita ng isang imaheng tila isang bahagi ng nakaraan. Nakita namin ang aming mga sarili, mga batang masayahin, ngunit sa likod ng ngiti ay may mga pasakit na hindi pa namin napapatawad sa isa't isa. Hindi ko alam kung paano, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng tampuhan, sama ng loob, at alitan ay bumabalik sa aking alaala. Lila, naalala mo ba noong nag-away tayo dahil sa maliit na bagay? Tanong ko habang pinipilit kong intindihin ang ipinapakita ng bituin. Oo, pero hindi ko alam kung bakit hindi ko pa rin ito makalimutan, sagot ni Lila na ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa gitna ng pagninilay, isang boses ang nagsalita mula sa bituin. Ang kapatawaran ay hindi lamang para sa iba, kundi para sa sarili mo rin. Ang paglimot ay hindi nangangahulugang pagwawalang bahala sa sakit, kundi pagtanggap na ang sakit ay bahagi ng iyong paglalakbay. Doon ko naintindihan ang tunay na kapangyarihan ng bituin. Hindi ito basta-basta nagbibigay ng kapatawaran, ito ay nagtuturo kung paano kami matututo mula sa aming mga pagkakamali at paano namin matatanggap ang mga ito sa aming mga puso. Ang bituin ay hindi lamang isang bagay na makikita, ito ay isang bagay na mararamdaman. Isang gabay sa aming pag-unlad. Lila, patawad sa lahat ng nasabi ko noon. Hindi ko alam kung paano ko nagawa yon. Sabi ko habang ang aking puso ay unti-unting gumagaan. Patawad rin, hindi ko alam kung paano ko natanggap ang lahat ng yun nang hindi nagagalit. Sagot ni Lila na sa kanyang mga mata ay may liwanag ng pag-asa. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalapit sa bituin, isang naglalakihang anino ang biglang bumalot sa amin. Ang paligid ay biglang nagdilim at ang liwanag ng bituin ay unti-unting nawala. Ang aming mga puso ay bumilis ang tibok at ang takot ay bumalik sa aming mga kalamnan. Lila, ano to? Ano ang nangyayari? Tanong ko habang pilit kong hinahanap ang bituin sa gitna ng kadiliman. Hindi ko alam, pero parang may paparating. Kailangan nating maghanda, sagot ni Lila na kahit sa gitna ng takot ay may tapang na umaalab. At doon, sa gitna ng kadiliman, isang misteryosong boses ang muling nagsalita. Ang bituin ay hindi lamang naglalaman ng kapatawaran, kundi ng lihim na dapat ninyong malaman. Ngunit hindi ito basta-basta ibibigay. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin ng boses, ngunit alam naming may bagong pagsubok na darating. Ang bituin ay nagpakita sa amin ng kapatawaran, ngunit may mas malalim na misyon itong dapat naming matuklasan. At sa kabila ng takot, ang aming pagkakaibigan ay muling naging sandigan namin sa aming bagong pakikipagsapalaran. Ngunit ano ang lihim na ito? Ano ang dapat namin malaman? Ang mga tanong na ito ay bumabalot sa aming isipan, habang ang paligid ay unti-unting bumabalik sa dati nitong anyo. Sa kabila ng liwanag, ang anino ng misteryo ay nananatili,
at kami ay muling humakbang sa landas na puno ng pag-asa at takot. Sa aming paglalakbay sa kagubatan, ang bawat hakbang ay tila puno ng misteryo at pag-asa. Ako si Miguel at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Lila. Ang bituing aming natagpuan ay higit pa sa isang simpleng piraso ng kalangitan na bumagsak sa lupa. Ito ay tila puno ng mahika at kapangyarihang magpatawad. Isang kakayahan na hindi namin lubos na maipaliwanag. Ang bituing ito ay nagbigay sa amin ng pagkakataon na muling balikan ang mga pangyayaring puno ng hinanakit at bighati. Sa bawat paghawak namin dito, bumabalik ang alaala ng mga taong nasaktan namin. At sa isang kisap mata, nararamdaman namin ang kanilang patawad. Nakakamangha at sabay nitong pinapawi ang putik ng galit na matagal naming ipinagkibit-balikat. Habang lumalalim ang gabi, nagpasya kaming magpahinga sa isang maliit na clearing sa gitna ng kagubatan. Ang liwanag ng bituin ay sapat na upang ilawan ang madilim na paligid at bigyan kami ng pakiramdam ng seguridad. Miguel, ano kaya ang mangyayari kapag naubos na ang kapangyarihan nito? Tanong ni Lila habang tinitingnan ang kumikinang na bituin sa kanyang palad. Di ko alam, Lila, sagot ko. Pero ang mahalaga, natutunan natin na may kapangyarihan ang pagpapatawad, hindi lamang para sa mga taong humihingi nito, kundi para sa mga nagbibigay. Napatigil kami, nakikinig sa tahimik na dagundong ng kagubatan. Ang hangin ay may daladalang bulong ng mga lihim na tila dinadala kami sa isang diwa ng kapayapaan. Sa kabila ng lahat, alam namin na ang bituin ay may hangganan, ngunit sa ngayon, ang bawat sandali ay isang biyaya. Habang nakaupo kami roon, biglang may lumitaw na anino sa gilid ng aming paningin. Isang matandang lalaki na tila mula sa kalaliman ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at kahit na siya ay maputi na ang buhok, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Magandang gabi, mga bata, sabi niya. Ang kanyang tinig ay parang awit na binubulong ng hangin. Mukhang natagpuan ninyo ang aking nawawalang bituin. Nagkatinginan kami ni Lila, nagugulumihanan, ngunit nananatiling magalang. Sa iyo po ba ito? Tanong ko, hindi alam kung paano haharapin ang biglaang pagdating ng matanda. Oo, sagot niya, ito ay bahagi ng isang sinaunang kasunduan. Ang bituin ay may kakayahang magpatawad sa mga nagkasala, ngunit may kapalit. Ang huling salita niya ay nagbigay sa amin ng kaba. Ano ang kapalit? Biglang naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ano nga ba ang kapalit ng lahat ng kapatawarang natamo namin? Ano po ang kapalit? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang ngiti ay tila may lungkot na nakatago. Ang kapatawaran ay hindi laging madali. Sa bawat kasalanan na inyong pinatawad gamit ang bituin, isang bahagi ng inyong alaala ang mawawala. Napalunok ako, hindi ko inaasahan ang ganitong klaseng kapalit. Ang kapatawaran ay tila naging isang kalakal at hindi ko alam kung handa akong magbayad ng ganitong halaga. Ngunit hindi pa huli ang lahat, dagdag ng matanda. May paraan upang maibalik ang nawala, ngunit ito ay mangyayari lamang kapag natutunan ninyong magpatawad mula sa puso nang hindi umaasa sa kapangyarihan ng bituin. Naramdaman ko ang lalim ng kanyang mensahe. Ang tunay na kapatawaran ay hindi isang mahika na nanggagaling sa isang bituin, kundi isang desisyon na nagmumula sa loob. Ngunit paano kami magsisimula? Ang bawat pagpatawad na ginawa namin ay naging bahagi na ng aming pagkatao at ang mga alaala na nawala ay tila hindi na maibabalik. Sa kabila ng pag-aalala, nagpasya kaming tanggapin ang hamon ng matandang lalaki. Ang bituin ay isa lamang gabay, isang paalala na ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay nasa aming mga kamay. Ito ay isang aral na hindi namin malilimutan, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may tanong na hindi pa rin nasasagot.
paano namin matutunan ang tunay na kapatawaran. Habang naglalakad kami pa uwi, dala ang bituin na ngayon ay parang isang liwanag ng pag-asa. Naramdaman ko ang isang bagong simula. Ngunit sa likod ng aming isipan, ang tanong ng kapalit ay patuloy na bumabalik. Sa bawat hakbang, ang kagubatan ay tila nagkukubli ng isang lihim na naghihintay na matuklasan. At sa isang iglap, naramdaman namin ang kakaibang paggalaw sa mga dahon sa paligid. Isang bulong na tila nanggagaling sa kalaliman ng kagubatan. Nagkatinginan kami ni Lila at alam namin na ito ang simula ng isang bagong kabanata sa aming paglalakbay. Isang kabanata na puno ng pag-asa, ngunit may halong pangamba. Sa kabila ng mga naunang pagsubok na aming dinaanan, hindi ko pa rin lubos sa kalain na ang huling hakbang patungo sa aming layunin ay magiging napakahirap. Ang bituing may kakayahang magpatawad ay nasa aming harapan, ngunit tila ba may isang puwersang pumipigil sa amin na makuha ito. Nakasalalay sa amin ang kapalaran ng aming mga mahal sa buhay at alam naming hindi kami pwedeng sumuko. Ang bituin ay narito na, Leo, bulong ni Miko habang kami nakatago sa likod ng isang malaking bato. Ang liwanag ng bituin ay hindi katulad ng anumang ilaw na nakita ko. Ito ay napakalinis at mapayapa. Tila ba ang bawat sinag nito ay puno ng pag-unawa at kapatawaran. Pero paano natin ito makukuha? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng kaba sa aking dibdib. Alam naming ang bituin ay bantay sarado ng isang matandang salamangkero na may angking galit sa mundo. Ang galit na bumabalot sa kanya ay nagiging hadlang sa aming misyon. Hindi natin ito makukuha sa lakas. Kailangan natin ng ibang paraan. Sagot ni Miko, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Siguro, kailangan natin siyang kausapin. Baka sakaling maabot natin ang kanyang puso. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Sa kabila ng panganib, may luhi ka sa kanyang plano. Ang bituin ay may kakayahang magpatawad at marahil iyon ang tanging paraan para makuha namin ito. Kailangan naming ipaabot sa salamangkero na kahit siya ay puwedeng patawarin. Dahan-dahan kaming lumapit, ang bawat hakbang ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kabila ng aming takot, alam namin na ito ang tanging pag-asa. Nang kami malapit na sa salamangkero, nakita namin siya sa ilalim ng puno, nakaupo at tila ba nag-iisip. Ginoo, kami po ay humihingi ng tulong. Simula ni Miko, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Ang bituin ay kailangan namin para sa ikabubuti ng lahat. Tumingin ang salamangkero, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may bahid ng pag-asa. Bakit mo iniisip na karapat-dapat kayong patawarin? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig ngunit may kasamang pighati. Dahil po, lahat tayo ay nagkakamali, ngunit lahat din tayo ay may kakayahang magbago. Ang kapatawaran ay hindi lamang para sa nagkasala, kundi para sa lahat ng nakapaligid sa kanila. Tugon ko, pilit na inuunawa ang kanyang sitwasyon. Paano kung ang aking nagawang kasalanan ay hindi mapatawad? Tanong niya, ang kanyang boses ay unti-unting bumibigat. Tila ba ang bawat salita ay puno ng hinanakit. Lahat ng kasalanan ay may kapatawaran kung ikaw ay magbibigay daan para sa pagbabago. Sagot ni Miko, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa mga sandaling iyon, nakita ko sa kanyang mga mata ang pagbabago. Ang galit na bumabalot sa kanya ay unti-unting nawawala. Ang kanyang puso ay tila ba unti-unting nabubuksan. Kayo ang unang nagbigay sa akin ng pag-asa na ako ay puwedeng patawarin. Bulong niya at sa kanyang mga kamay ay lumitaw ang bituin. Akala ko'y iyon na ang katapusan ng aming paglalakbay, ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Ang bituin ay biglaang nagliwanag ng matindi. At sa isang iglap, kami napalibutan ng makapal na usok. Ang salamangkero ay nawala at kami naiwan sa gitna ng isang mahiwagang kagubatan. Miko, anong nangyari?
Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Nasaan tayo? Hindi ko alam, Leo, pero ang bituin ay kasama pa rin natin. Sagot niya, hawak ang bituin na ngayon mas maliwanag pa sa dati. Tila ba may mas malaki pang misyon na kailangan nating tuparin? Sa kabila ng aming tagumpay, alam namin na hindi pa ito ang wakas. Ang bituin ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa, ngunit kasabay nito ay isang bagong hamon. Ang kapatawaran ay hindi lamang para sa iilang tao, kundi para sa lahat ng nangangailangan nito. Habang kami naglalakad sa mahiwagang kagubatan, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang liwanag ng bituin ay nagbibigay sa amin ng lakas, ngunit kasabay nito ay ang pakiramdam ng responsibilidad na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Leo, pakiramdam ko'y hindi pa tapos ang ating paglalakbay, bulong ni Miko, at sa kanyang mga mata ay ang pag-asang hindi ko pa nakikita sa kanya noon. Sa mga sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa nagtatapos. Ang bituin ay nagbigay sa amin ng bagong landas, ngunit sa dulo ng landas na ito ay isang misteryo na kailangan naming tuklasin. At sa gitna ng mahiwagang kagubatan, kaming kinagpatuloy, puno ng pag-asa at determinasyon, handang harapin ang bagong hamon na dala ng bituing may kakayahang magpatawad. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan habang kami ni Lira ay nakaupo sa burol kung saan namin unang natagpuan ang mahiwagang bituin. Ang malamig na hangin ay dumadaloy, tila nagdadala ng mga bulong ng mga lihim na hindi pa namin natutuklasan. Matagal na kaming magkaibigan ni Lira, simula pa noong kami mga paslit na tumatakbo sa paligid ng aming baryo. Ngunit ngayong gabi, parang may kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi ko maipaliwanag, ngunit nararamdaman kong ang lahat ay magbabago. Sa aming paglalakbay, natutunan namin ang kapangyarihan ng bituin, ang kakayahang magpatawad. Ang liwanag nito ay nagbigay daan sa amin upang mapatawad ang mga nakasakit sa amin, mga kaaway na nagbigay ng puot sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan nitong magpatawad, may isa pang aspeto ang bituin na hindi ko pa nasusubok, ang kakayahang magpatawad sa sarili. Lira, naisip mo na bang gamitin ang bituin para patawarin ang sarili mo? Tanong ko, pilit na binabasag ang katahimikan sa pagitan namin. Tumitig si Lira sa akin, ang mga mata niyang puno ng pag-iisip. Hindi pa, Rami, parang mas mahirap patawarin ang sarili kaysa sa ibang tao, di ba? Sagot niya, ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan. Napatanggo ako. Sa likod ng pagkakaibigan namin, may mga lihim kaming pinapasan. Mga desisyon na binalewala, mga pagkakamaling hindi namin matanggap. Ang bituin ay naging tulay para sa iba, ngunit para sa amin, nananatiling tanong kung kaya rin ba nitong buwagin ang mga pader na itinayo namin sa aming mga sarili. Siguro kailangan nating subukan, bulong ko, ang pag-asa'y kumikislap sa aking dibdib. Baka kailangan natin itong gawin para makalaya. Napatitig si Lira sa bituin na nasa kanyang palad, ang liwanag nito'y naglalaro sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, naramdaman kong may bagay na nagbago sa kanya, isang tiyak na desisyon na matagal niyang iniwasan. Rami, may isang bagay akong hindi pa sinasabi sa'yo. Sabi niya, ang tinig niya ay puno ng pighati. Naghintay ako, ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Alam kong darating ang sandaling ito, ngunit hindi ko alam kung handa na ba akong marinig ang kanyang sasabihin. Alam ko kung sino ang talagang nagtago ng bituin, patuloy ni Lira. Ang kanyang tinig ay tila isang bulong sa hangin. Hindi ito aksidente na natagpuan natin ito. Ako ang nagdala nito dito. Napatigil ako, ang mga salita niya ay tila mga alon na umabot sa aking kamalayan. Paano? Bakit? Ang mga tanong ay naglalaro sa aking isip, ngunit hindi ko mahanap ang tamang salita upang itanong.
Nangyari ito noong isang gabi bago pa natin ito natagpuan. May isang estranghero na lumapit sa akin sa kagubatan at ibinigay niya ito sa akin. Pag-amin ni Lira, ang mga mata niya ay hindi matanggal mula sa bituin. Sinabi niyang ito ang magiging susi sa pagtanggap ng lahat ng bagay na hindi natin kayang baguhin. Habang siya ay nagsasalita, unti-unting bumabalik sa akin ang mga alaala, ang mga pahiwatig na hindi ko pinansin, ang mga pagkakataong naramdaman kong may lihim si Lira. Hindi ko alam kung magagalit ako o maiintindihan ko. Ang tanging alam ko, ang bituin ay may mas malalim na kwento kaysa sa iniisip namin. Lira, bakit hindi mo sinabi agad? Tanong ko, ang tinig ko'y puno ng pagkabigla. Bakit ngayon mo lang ibinunyag? Umikot siya upang humarap sa akin, ang kanyang mga matay puno ng pagsisisi. Natakot ako, Rami. Natakot akong baka isipin mong sinadya ko ito para sa sarili kong kapakanan. Pero ngayon, nararamdaman ko na kailangan nating malaman ang buong katotohanan para sa ating kapakanan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan, ang kanyang takot, ang kanyang pag-aalinlangan, at higit sa lahat, ang kanyang pag-asa. Ang bituin ay hindi lamang isang bagay na may kapangyarihang magpatawad. Ito ay isang simbolo ng pagkakataon, isang pagkakataon para sa kapatawaran, hindi lamang sa ibang tao, kundi sa sarili rin. Naiintindihan ko, Lira, sabi ko, nilalabanan ng pag-aalinlangan sa aking puso. Ngayon, siguro oras na para subukan natin ang kapangyarihan ng bituin, hindi lamang sa iba, kundi sa ating sarili. Sa sandaling iyon, ang bituin ay nagningning ng mas maliwanag, tila sumasang-ayon sa aming desisyon. Ngunit habang kami nagtititigan, nararamdaman ko ang pagdating ng isang kakaibang enerhiya, isang presensya na hindi namin inaasahan. Sa likod ng mga puno, may anino na dahan-dahang naglalakad papalapit sa amin. Ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng mga yabag. Sino kaya iyon? Tanong ni Lira, ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam ang sagot, ngunit alam ko na ang gabi ay hindi pa tapos. Ang bituin ay may mas malalim na kwento at kami ay nasa gitna ng isang misteryo na magbabago sa aming buhay magpakailanman. Sa paglalakbay namin ni Elara sa mahiwagang kagubatan, hindi namin inaasahang ang bisang taglay ng bituin na natagpuan namin. Ang bituin na iyon ay tila isang pangarap lamang, isang kumikinang na bagay sa gisok ng mundo. Ngunit nang hawakan namin ito, naramdaman namin ang kanyang kakaibang enerhiya, isang enerhiyang hindi namin lubos na maunawaan. Nagsimula ang lahat noong isang umaga habang kami ay naglalaro sa gilid ng sapa. Napansin namin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa loob ng makapal na kagubatan. Walang pag-aalinlangan, sinundan namin ang liwanag na iyon, ang aming mga puso'y puno ng pag-usisa. Sa aming paglapit, natagpuan namin ang bituin, nakalutang sa ere, kumikinang sa gitna ng mga puno. Sa unang tingin, akala namin ito'y isa lamang magandang tanawin. Ngunit nang kami lumapit, tila may bumulong sa aming mga pandinig, isang tawag, isang paanyaya. Elara, nararamdaman mo ba ang nararamdaman ko? Tanong ko habang ang kamay ko'y dahan-dahang inaabot ang bituin. Tumango siya, ang kanyang mga matay nagliliwanag sa pananabik. Oo, parang may kakaibang kapangyarihan ito. Nang sabay naming hawakan ang bituin, isang liwanag ang bumalot sa amin at biglang bumuka ang aming mga alaala. Ang mga tampuhan, mga hindi pagkakaintindihan, lahat ay muling bumalik sa aming isipan, ngunit sa halip na sakit ang aming maramdaman, naroon ang pag-unawa at kapatawaran. Nakita namin ang mga sandali kung saan kami ay nag-away dahil sa maliliit na bagay, ang mga oras na hindi kami nagkaintindihan, ang mga pagkakataong sanay natapos sa isang simpleng pag-uusap. Hindi ko maipaliwanag,
Ngunit ang bituin ay tila nagbigay sa amin ng kakayahang patawarin ang isa't isa. Ang mga tampuhan namin ni Elara ay naglahong parang bula at ang aming pagkakaibigan ay tila mas tumibay. Ngunit hindi lamang ito ang nagawa ng bituin. Sa pag-uwi namin, napansin namin ang pagbabago sa paligid. Ang mga tao sa aming nayon na dati hindi nagkikibuan dahil sa maliliit na alitan ay nagsisimulang mag-usap, magkaayos, magkapatawaran. Ang dating malamig na mga tingin ay napalitan ng mga nangiti at ang dating katahimikan ng gabi ay napuno ng tawanan at kwentuhan. Ang bituin ay tila may mas malawak na kapangyarihan, isang kapangyarihang magpatawad, hindi lamang sa aming dalawa, kundi pati na rin sa buong nayon. Araw-araw, bumabalik kami sa kagubatan upang masilayan ang bituin. Sa tuwing kami naroon, pakiramdam namin kami ay bahagi ng isang mas malaking plano, isang layuning hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa akin. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na parang may kulang, may hindi pa kami natutuklasan. Isang gabi, habang kami nakaupo sa ilalim ng mga bituin, sinabi ko kay Elara ang aking nararamdaman. Elara, pakiramdam ko may bagay pa tayong hindi naalalaman tungkol sa bituin. Hindi lang ito basta-basta nagbibigay kapatawaran. Parang may itinatago pa itong lihim. Tumango siya, ang kanyang mukha'y puno ng pag-iisip. Oo, nararamdaman ko rin iyon. Parang may mas malalim na kwento ang bituin na ito. Sa aming pag-uusap, biglang lumakas ang hangin at ang bituin ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Nang kami tumingin sa paligid, napansin namin ang isang anino sa gilid ng mga puno. Isang anino na tila nagmamasid sa amin. Ang aming mga puso'y kumabog sa kaba, ngunit sa halip na takot, naroon ang pananabik at pag-usisa. May ibang nilalang na nagmamasid sa atin, bulong ni Elara, ang kanyang mga matay nakatuon sa anino. Hindi ko alam kung tama ang kanyang hinala, ngunit ang pakiramdam ko'y may mahalagang papel ang aninong iyon sa kwento ng bituin. Isang bahagi ng akin ang nais lumapit at tuklasin kung sino o ano ang anino, ngunit isang bahagi rin ang nag-aalala sa maaaring mangyari. Elara, dapat natin itong alamin. Baka ito na ang susi sa lahat ng ating mga katanungan. Sabi ko sa kabila ng kaba sa aking dibdib. Tumango siya at sabay kaming tumayo, ang aming mga puso'y puno ng tapang. Sa bawat hakbang namin patungo sa anino, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ang pagigting ng aming pagnanasa na malaman ang katotohanan. At sa paglapit namin, biglang naglaho ang anino, naiwan kami sa dilim ng kagubatan. Ngunit sa kabila ng pagkabigo, naroon ang pangako ng isang bagong simula, isang simula na puno ng misteryo at pag-asa sa kung anuman ang susunod na mangyayari.